Okay, ma'am, magandang hapon. Welcome po dito sa Sining Pilipinas. Pwede po kayo magpakilala. Hello, I'm Ingrid Amy Peñaflor. I'm a visual artist, sculptor, and writer. Ma'am, diretsahan tanong, umpisahan natin, ilan ang butas ng Skyflex? Butas ng Skyflex? Kaya mo ba sagutin? Sasagutin mo talaga. Okay, so yung isang Skyflex may 3 sections. Okay. Per section may 18 butas. So, multiply times by 3. Yeah. You get So that would be 54? 54. Okay. Okay. Iba yung formula ko pero we have the same answer. Okay. 9 times 6 eh. Plus 12 yung perforation. Diyos ko, inabot mo pa talaga. Hindi, biro lang. Pinapatawa lang kita Okay, para warm relax up. tayo. Okay, warm up. Anyway, ma'am, ano ang kumbaga, yung iyong mga works, anong medium? For my sculptures, it's aluminum wire, no? Gayanan, yan nasa tabi mo, Yeah, no? aluminum wire. And then the skirt is aluminum mesh wire. Yeah. Yung pambistay ng buhangin. Yeah, it's aluminum. Yeah. Tapos, actually, hindi naman siya talaga kakalawangin, no? Siyempre, I took in consideration yung Okay. over time, magtatagal siya. May nilalagay akong fixative. Ano lang naman, the clear spray para lang... To protect the layer, yeah. yung surface niya. No? Yes. So, bukod dito sa wire sculpture, ma'am, ano pa ginagawa mo? I also paint, no? Way back, few years back, tema ko talaga is surrealism. Pero, kakaunti ang audience for surreal art, no? So, I end up doing abstracts, which I thought at first ay madali. Pero hindi pala. Mas mahirap siya sa mga figurative, no? Kasi sa figurative, alam mo na ilalagay mo mga elements eh. Like, may tenga, may ilong, mata, yeah, puno, you know. Sa abstract, hindi mo alam kung tama na ba o kulang pa. Tapos, there should be an element din na even just a splash of color na parang magkaroon ng pull and push, no? Para umibabaw. Pero I enjoy doing abstracts. Ayun. So, balikan natin, kailan ka nag-umpisa sa arts? I mean, kailan mo na-discover na meron kang talent para dito? Kailan mo nalaman na gusto mong gawin to? Well, I think all of us naman started when we were little, no? Even before school, sa bahay may mga Crayola na tayo, eh. Tapos, yung mga magulang natin, they taught us how to identify colors, identify and draw shapes, no? So, parang you incorporate the two together. You created a drawing of an object, you know? Say, dalawang bilog on top of each other. Lagyan mo ng dalawang triangle on top of the bilog, side by side. Then put small circles inside the big bilog, a few lines, color it. You have created a pusa. So, you know, doon naman nagsisimula, eh. No? Pagkatapos, I think the entire years ng preschool and elementary, yun yung peak ng creativity ng bata, eh, no? Formative years. Yes. Unang-una, yung curriculum requires a lot of arts, eh, not just the art subject. Marami talagang magdodrawing ka dyan, no? So, ayun, ako, hilig ko na talaga yun, na-enjoy ko. Tapos, pagdating ng high school, we still have the art subject. Pero bukod sa art subject, this is not really my favorite subject, pero ito yung pinaka-trip ko, which is home economics. Kasi maraming mga drawing dyan. Mga kitchen utensils, tapos mga food, yung mga ingredients niyan, di ba, the drawing.
And yung teacher ko noon, she gives credit to me kasi maganda nga daw akong mag-drawing niya. So, eto na, tuloy-tuloy ko na. Go! College, hindi naman ako fine arts graduate, no? Business administration ako. Wala na talaga art subjects or drawing time, no? Pero, during my free time, nagdo-drawing pa rin ako. Actually, yung dorm ko during that time, yung pader, tinatamtax ko dun yung mga drawing ko. Andun, no? So, tapos, singit ko lang din yung sa writing, no? Yung subject ko sa college, which is economics, ang favorite ko kasi sa lahat, sa exams na part is essay. Essay, yes. No? Now, I have this professor in economics. We were told to write an essay about the law of demand and supply. Tapos, nagustuhan niya yung sulat ko. Meron siyang isinulat na konti doon na you have a potential in writing, ganyan, to bring you the good job. So, gano'n. Now, tapos na yung college. So, patong mundo na. Trabaho na. Wala na talaga ang oras mag-drawing. Pero, meron ako parating sketchpad sa bag ko. So, when I travel by bus from my home going to the office, traffic kung minsan. Nag-sketch ka? Sa loob ng bus. Talaga? Ng mga bagay na nakikita ko sa paligid ko, sakali, ganyan. Tapos, eventually, nagkaroon ako ng pamilya, no? So, I had a kid. Hindi pa rin nawala yung interest ko sa art, no? Sinasamantala ko yung pagtulog yung anak ko. Doon ako nagpipinta or nagdo-drawing, no? Tapos pagdating ng 2008, may mga kaibigan ako na alam na nagpipinta ako, ganyan. Yun lang naman yung network ko noon. I started accepting commission. Commission works. Yeah, commission works. Murals, no? Sa mga kwarto ng mga bata, ganun. Tapos, those friends kasi mahilig sila sa bentang-benta sa kanila yung mga surreal art to eh. Tapos, well, ang network ko lang generally are my friends and friends of friends. Yun lang. Tapos, so freelancer ako no, hanggang for the longest time. And then come 2017, my friend Mr. Julius Legaspi is the founder of the Philippine Pastel Association. Kaibigan kasi kami nun. He was featured in one of the PhilArts magazine. Sabi niya sa akin, dude, pwede ka magsulat dito kasi alam niya may hindi ako magsulat. Sabi niya, i-contactin ko si Mr. Roy Espinosa, the founder and president of PhilArts. So siya na yung nakipag-usap, no? Hanggang sa pinonta ko si Mr. Espinosa, I submitted the article. Tapos he also required me to send a photo of one of my artworks, kumbaga side by side with my article, since it is an art magazine, no? So akala ko it's just a one-time gig, no? Pero nagustuhan siguro yung sulat ko. Ayun, naging regular contributor na ako dun sa magazine, the Filipino Artist Magazine and Southeast Asian Magazine. Wow. Hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong column, no? Nice. Which is in Udemy, The Life of an Average. Hanggang sa bukod dun sa column ko, may iba pa akong sinusulat na mga articles na related to arts, no? Hanggang sa naging head writer na ako na for both magazines. Tapos naging contributor din ako sa mga pinapublish ng PhilArts na coffee table books, art books, mga international books ito eh, no? Mga hardbound. Yeah, the hardbound.
But going back to 2017, when I first submitted my first ever article to Mr. Espinosa, he invited me to join group exhibition since alam niya na nagpipinta rin ako. Mm-hmm. Pero during that time, I declined kasi parang marami pa akong responsibility sa bahay. So parang ang hassle naman kung hindi ako makamit ng deadlines, abala ng tao, diba? So, yun, tuloy-tuloy na yung pagsusulat ko. Now, 2022, parang ang dami ko ng idle time. Malaki na yung anak ko eh. Wala na akong masyadong ginagawa. Hindi na alagain. Yes. Hindi na rin ako masyadong nagluluto kasi most of the time, wala sa bahay. Kakain na sa labas, no? So, kinausap ko si Mr. Espinosa. Sabi ko sa kanya, "Sir, does your offer still stand, no? Yung me joining PhilArts exhibition, group exhibition." Sabi niya, "Syempre, yeah." So, yun. 2022, yun yung official na pumasok na talaga ako sa mundo ng scene. So, yun. Basically, that's my art journey. So, sumali ka na sa mga exhibitions, yes. Pinakita mo na yung mga gawa mo. Yeah. So, ano to? By that time, gumagawa ka na rin ng wire sculpture or mga paintings pa lang? Paintings pa lang. Hmm. Itong mga wire sculptures ko, aksidente yan eh. Oh? Yeah. Talaga? Can you tell us the story? Kasi, isang araw, I don't have resources to buy painting materials. Mm-hmm. Pero, nandun yung gigil ko to create something. So, I ended up doing, ang tawag ko pa nga nun, recycled arts eh. Upcycled arts. I didn't know nga yung mga assemblage, no? Mm-hmm. So, kung ano makuting-ting ko dyan, kuha, ganyan. Now, I came upon yung sampayan na luma sa labas, na alambre. Na-enjoy kong trabahuhin yung wire, no? Hanggang sa makagawa ako ng tao, na figure. The very first palda na ginawa ko was made out of yung kasing screen namin sa banyo, luma na yun. Kinat ko. It was also a wire mesh. Mm-hmm. So, yun yung una. Ito yung mga anti-mosquito wire mesh, di ba? Yes. So, doon nag-evolve, no? So, during that time, naisip ko yung the Renaissance period, no? Okay. Kasi preceding the Renaissance period, Dark Ages yan eh. Parang 100 years of war ata. There's famine. There's yung mga diseases, plague, no? So these people from the Renaissance period, na kilala naman natin ngayon na doon nang galing yung mga greatest artists of all time. Da Vinci, Leonardo, Donatello, Michelangelo, no? Saan nila ginuha yung gamit nila? They're very resourceful. I don't think there's a store-bought paint na you could buy because of the current situation nila. Galing sila sa gera eh. Tapos talagang taghirap. But, yung the scarcity of the materials doesn't stop them from being creative. Diba? One of the best, a lot of the best works came from that period. Yes, totoo. And also, di naman sila nag-focus lang in painting. Leonardo, maligalig kung ano mga machine din ang pinagagagawa niya. Helicopter, di ba? Yes. So, by that time, the assemblage, nagsisimula na rin. Hindi lang napagtuunan ng pansin. Kasi it's the sculptures and the paintings na, no? Pero, I guess those machines na ginagawa niya came up from found objects lang din na pinagdugtong-dugtong niya. Yung mga prototype niya, no? Yes, di ba? So, yun.
scarcity and lack of resources should not stop your creativity, you know. Actually, if I may, yeah. na mas nagliyab pa yung creativity. Yes. Tsaka yung innovation, alam mo yon na wala namang mabibilan ng pintura, gawa tayong sarili nating pintura. Di ba? From plants. From plants or yung mga minerals, di ba? Yes. Diba? From the nature talaga. From the nature. Yes. Eh, tignan mo naman, hanggang ngayon, buhay pa yung mga works nila. I know. Di ba? So, ayun ang katwiran ko. At saka, yung scarcity ngayon, yung kahirapan, china-challenge lalo yung utak mo to do something out of nothing. No? Paano mo ma-execute yung idea? Yes. Kasi sa tingin ko, it's easier na if I give you a canvas at saka pintura, mabilis ka makakabuo ng obra. Pero, bigyan kita ng random objects. Years. Ano yun? Didikit-dikitin mo lang? Of course not. You have to make something na may konsepto. May konsepto, may story, story. Narrative. So, yun. Na hindi rin madali. Di ba? I mean, hindi rin madaling gawin. Of course not. Kasi, particularly sa assemblage, random stuff Yeah. Di ba? Na pag may nakita ka, hindi mo alam kung saan mo pwedeng gamitin. Yes. Ang lagi mong isipin, may potential. Yes. So, iuwi mo. Yeah. Kaya dumadami. I know. Diba? Kaya dumadami yung materials kasi kaiipon mo mga may potential na bagay. Yes. Actually, ganyan din ako before. Kaya lang, wala nga kasi akong space Pero talagang basurero din talaga ako Lahat ng pwede kong uuwi ko Tapos gusto ko lang din, i-mention, siguro yung the people, particularly dito sa Pilipinas, parang hindi pa sila ganun ka-educated when it comes to assemblage arts. Kasi akala nila, naku, basura yan, ba't ko bibili yan? Yes. You know? Akala nila kasi basta pinagdikit-dikit mo lang and that's it. Hindi nila alam, syempre, ni-execute ng mabuti. It has to withstand time. It has to be sturdy. Magtatagal, di ba? Hindi agad masisira. Kasi, just like a sculpture and a painting, yung magtatagal talaga over time. Kumbaga, ganon. Well, siguro yun, dapat, marami pa yung mag-advocate to promote the assemblage. Well, kasi like this nga, my sculptures doon nagsimula. That's where I get the idea. Sana nga dumating yung time na lumaki rin o tumaas din yung pagkilala sa assemblage works. I mean, sa ngayon kasi nakikita natin hindi pa ganun kalakas Kaya dito sa atin kasi, pag sinabi mong art, it's either acrylic or oil. Di ba? It's either painting or sculpture, di ba? Pero yung assemblage kasi, gaya ng sinasabi mo, ang tingin ng iba, basura. Yes. So, ang trabaho nating mga artist, yung basura na yan, paano nating iaangat mula sa pagiging basura? Di ba? Ilayo natin sila, bigyan natin sila ng panibagong pagkakataon away from being trash. Yes. Di ba? So, gawin natin silang artwork na kaaya-aya. Yeah, tsaka at the same time, sustainability. Yeah, sustainability. Nagbabawas tayo ng basura and create something out of that basura. Actually, yun nga Hindi lang ako masyadong makapag-commit ngayon sa mga exhibits na assemblage ang kailangan kasi nga nagpo-focus ako ngayon dito sa sculptures ko. Pero marami akong kung ano-anong mga well, ano naman yan sa ngayon, iniipon mo lang one time pag naharap mo yan, makaka-create ka, di ba? Yeah. Titigan mo yan one time, magkakape ka, titigan mo sila na mangungusap sa iyo O, ito mabubuo namin, kaya mo ba? Di ba? Parang ganun. Yeah. Will you come up with that idea? Of course not. Ito naman, i-discuss ko lang yung creative process ko sa sculptures. Okay. It's very spontaneous. I don't do any study.
Okay. It's all in my head. Even the elements, kunyari, itong nagpipinta na to. Lahat yan, nasa utak ko lang, no? Galing. Nagpipinta siya pero nakatutu. Yeah. Parang medyo punk ata siya. And the hairdo. Parang Avril Lavigne ang dating, di ba? Pero lahat yan, the components, the palette board, the brush. So, sa isip ko lang lahat yan, ano? Tapos, even yung kung paano ko siya itatayo at ipoporma doon sa base ko. That's the only time na nagde-decide ako kung paano. So, it's very spontaneous. Yun. So, okay. Dun sa sabi mo nga bata ka pa, mahilig ka na sa arts. Meron ka bang mga naging hero o mga tiningalang artist, local o international, na naging, sabihin natin, naging idol or naging inspirasyon mo? Ito, actually, I didn't, I'm not a fine arts graduate. I would like to explore more about those famous artists and their works. Mm. Lalo na ngayon na we have Google, no? Mm-hmm. But I didn't. It's because there's this tendency for me to copy. Hindi mawawala yun. Mm-hmm. Nangyari na yun eh. Actually, this wire, I didn't watch the YouTube on how to do it because andun yung tendency ko to copy. Now, pag hindi ko nakopya, I get frustrated. Mm. So, might as well do what I know kung paano talaga yung process ko. Local artist, dito na lang ako na ang tawag dito. Ngayon ko na lang din nakilala lately through my friends from the art scene, si Olazo. Mm. Kasi gusto ko yung transparency, papansin mo dun sa ibang artworks ko yung transparency. Mm. Sa international, Basquiat. Mm-hmm. Kala nila, most people don't consider him as an artist, no? Most people, sabi lang nila, adik yan, whatever. But if you look closely to his artworks, yeah, it's not visually, what do you call that, Chris? Appealing. But, if you're thinking audience, makikita mo yun, na ang lalim ng tao. Yung messaging, Yung message, yeah. Saka yung symbolism. Symbolism, yeah. At nandun din yung medyo political siya. Yes. Nilalabas niya doon through his artworks. Well, originally, graffiti artist kasi siya. So, graffiti is a way of rebellion kasi. Yeah. Di ba? Speaking out through taggings. Di ba? Yes. Yung tinatawag nilang taggings. Yung yes. pagsusulat sa pader. Doon nila nilalabas yung angst nila against the government, against the system. Yeah. Parang, eto, anti-establishment, di ba? Just like si Banksy, di ba? Banksy, yung mga logo ng malalaking brand, di ba? Binabandalize niya. So-called binabandalize, di ba? Yeah. Oo. So, ibig sabihin, andun yung mensahe. Yes. Di ba? Speaking of Basquiat, parang hindi kasi siya yung normal na art na alam ng marami. Diba? At doon pumapasok yung yung definition ng art. It disturbs the comfortable and comforts the disturbed. True. Na hindi maluluma kailanman yung ganung konsepto. Yes. Uulit at uulit yan sa habang panahon. Up until now, yung mga gawa ni Basquiat, nakaka-relate pa rin sa nangyayari sa society natin ngayon. Appropriate pa rin, di ba? Yes. Appropriate pa rin siya. Yeah. Yung sinasabi niya noon, yung ginagawa niya noon, applicable sa kasalukuyang panahon. Yes. Di ba? At yun yung power ng art. Yeah. Di ba? I think, yeah. Isa yun sa power ng art na gisingin ka, imulat ka sa nangyayari.
Diba? Through visual arts, through painting, through sculptures, even graffiti. Diba? Actually, yung works ni Basquiat, puro symbolism eh. It is. Diba? Kung maintindihan mo yung mga symbols na yun, it's about life, death, diba? Happiness. Diba? Yung pinagdaanan niya, struggles niya as a black artist. Yes, during that time, nako. Diba? Mababa ang tingin. And racism during that time. Lowest of the low, diba? Yes. Parang ganon. So, yes. Tapos artist ka, sikat ka, ay naku. Talagang kontrahin ka ng mga white supremacist na artist. Diba? So, yung art sa ayaw at sa hindi, political eh. Political. Kasi sabi nila, hindi raw political ang art. Art should not be political. Pero hindi. Isa yan sa nature niya eh. Expression niya yun eh. Expression niya yun. That's buhay niya yun. Yes. Yun yung experience niya. That is how he protests against the government. And through that's his artwork. Yun yung panahon niya eh. Yun yung kapaligiran niya eh. Element niya eh, di ba? So hindi mo pwedeng pagpintahin ng magandang bulaklak yan dahil hindi naman siya masaya sa nangyayari. Of course. Di ba? Yeah. At yung mayayaman na artist, hindi mo pwedeng pagpintahin ng gawa ni Basquiat kasi maginhawa buhay nila. Yes. Yes. Di ba? I mean, komportable sila sa buhay nila. Hindi sila apektado ng political turmoil, ng economic crisis, di ba? Yes. Na ng mga political brouhaha, di ba? So, itong mga tao na to, yung mga gaya ni Basquiat at iba pang mga katulad niyang artist na matapang, ipinapakita, sinasabi yung dapat sa pamamagitan ng sining. Yeah. Di ba? At saka isa pa, si Basquiat kasi is like a sad artist eh, di ba? Yung masayang artist, a sad artist, I'm sure Basquiat can mimic happiness kung gusto niya. But, yung masayang artist, contented, he cannot mimic darkness, sadness. Diba? Tsaka anong valor, anong dangal meron ka kung magmimimik o gagawa ka ng bagay na hindi mo nararamdaman? True. Pero these days, well, dito na lang sa atin, it's dictated for me. Some. Dictated by? The society. Kasi lalo na tayong Pilipino, ang kultura natin ay maraming pamahiin. Ay, ayoko niyang painting na yun, masyadong madilim. Baka parang malas yan. Ayoko ng pusang itim sa painting. Yes, ayoko ng pusang itim. Nako. Pero yung kaibigan natin si Robin Paz, meron daw siyang pusang itim na kulay green. Nakita ko dun sa comment niya. Ay, nakita ko rin yun. Hindi. Binanggit ko lang para di ba? Kuya Robin talaga. So, isang artist merong black cap na kulay green, di ba? Think of it kung paano nangyari yun. Pero ako naman dati, nagkaroon ako ng itim na aso, pero pinangayanan ko naman siyang pink. Hindi. Going back, parang sa tingin mo ngayon, nasaan ng arts ng Pilipinas? Anong estado natin? Well, struggling pa rin, pero it's a work in progress, no? Kasi, it's a work in progress because kailangan pa ng education. Education ng? Education ng mga bumibili. Okay. At, kasi ganito eh. Mostly those buyers or collectors. I don't know with the collectors, no? But let's time you're a first-time buyer of art. Hindi mo naman bibilin yan as an artist. Bibilin mo yan as decor for bahay. No? Bagay sa wall. Bagay sa wall. No? Bagay dun sa tema, sa kulay, di ba? Yes. As a decoration. Not an art piece. Now, pag bumili ka nun, parang hindi pantay dun sa pader ko, parang kailangan pa ng isa. Okay. Bibili siya ulit. No? Siguro yung una niyang binili ng piyesa, doon din siya bibili kasi kailangan magka-partner. Okay. Hanggang sa, siguro maging magkaibigan na sila,
siguro din nag-starting maging collector na. And that buyer na bumili for the sake of decoration lang sana sa bahay, eventually becomes educated pagdating sa arts. Dahil I'm sure yung particular artist na natripan niya, ipapakilala siya din siya sa iba, pupunta so, na siya ng mga galleries. Di ba? Na-expose siya sa art world. Pagdating naman sa mga artists, I have a lot to say, but my lips are sealed. Pero, ang akin lang, let's have a healthy competition. Okay. Na. Kasi yun naman, kumbaga, pare-parehas tayo nandito sa mundo ng art. Maluwag. Lahat tayo kasya. I know. Diba? It's okay to be competitive. Of course. Tama. Pero, in a good way. Kasi, we're all aware may mga intrigues. Of course. Which is frustrating for me. Now, water. Which is frustrating for me. Kasi, dapat nagtutulungan tayo para tulungan yung isa't isa. Well, not just sa art scene. Hindi naman talaga obligasyon natin sa kapwa tao natin. Tulungan. No? Sa lahat ng aspeto. In general, yes. Pero kasi, di ba, hindi naman natin maikakaila. May mga gatekeepers eh. Yes. Di ba? Na parang pag hindi nila gusto, hindi art yan. Or hindi ka artist kasi hindi ka nila gusto. Di ba? So, paano ka magkakaroon ng second liner kung ganyan yung attitude ng mga nauna? Di ba? Pwede mong hindi pansinin. Well, pwede, pero nagkakaroon kasi ng hindrance. Well, yeah. Nagiging struggle tuloy. Imbis na masaya yung pagpasok niya sa art scene, halimbawa isang bata. Di ba? Imbis na nagiging, kumbaga, delightful yung journey niya sa art, nagiging parang struggle every step of the way. Kasi nga, may mga nagbabantay, nangaharang. At saka yung frustrations ng bata, imagine. Oo, nagiging traumatic. He was expecting too much from yung ina-idolize niya sa yes, mga so-called masters. Yeah. Diba? Okay, ma'am, going back, based dun sa sinasabi mo kanina na analysis mo, assessment mo sa current situation sa art scene dito sa Pilipinas, 10 years from now, nasaan tayo sa tingin? I think I think with the new the emerging artists right now, may mga nakikita ako na talagang mahuhusay naman, and they are thinking outside the box. I think sila yung mag-educate doon sa mga buyers/collectors no? Na dito na tayo papunta. Na ito na yung dapat natin para na suportahan because we're not going backwards, no? We're not going to do the traditional style of painting, sculptures, no? Kasi kailangan may evolution eh. What? Are we gonna be stuck dito sa mga very traditional arts na nakikita natin ngayon? And yeah, tingin ko yun. Hindi pa rin siguro ganun ka-planchado, pero compared to what we have right now, 10 years from now, I think mas magiging open-minded na yung tao sa mga arts, pagdating sa arts. Iba't ibang form, no? Yeah. Thriving pa din, pero may yung acceptance dun sa mga bagong trabaho would be easier for the society to accept. Tingin ko kasi yung mga new generation yan, medyo mas outspoken sila, no? And being outspoken, they can what do you call that, apply it to their arts, no? Being
like opinionated. Ako, kids these days, ma-express nila. Yes. Yung expression, hindi lang sa pagpipinta, sa other art forms, no? Like writing and sculpture, painting. At least doon, mapapasok yun na lalabas yung how they express themselves, how they feel, ganyan. I think, yeah. Yun lang. Ito medyo actually cliche na tanong na to. How do you define art? What is art? Art? For me, no? Yes. For me as an artist, just a plain human being, art shapes me from the inside out. No? Kasi it's not just about creating it. It's seeing, understanding, and feeling the world differently. No? Tapos, dagdag ko lang, no, kung ano yung nagawa ng art para sa akin, no. Tinulungan ako na maging mas self-aware. Kasi those sculptures, those paintings, those articles, it uncovers a part of me that I didn't know existed. No? Kasi sa proseso mo na habang ginagawa mo yung mga piyesa na yun, yung mga opera na yun, you discover something sa sarili mo. Tapos, art is also, parang resilient. So, you have to be patient. Nandiyan yung trial and error, no? Frustrations. Yeah, frustrations. You need to embrace imperfections and keep moving forward. Hindi ubran na isa, dalawa, 3 beses mo sinubukan, tapos all those are failed attempts. Titigil ka na. You need to keep going. You need to keep moving forward. So, yeah, yun. That is art for me. Siguro somewhere along the way, nasagot mo na rin yung next question ko. How does art shapes your life or affects your life? How it affects me? It helps me a lot. Doing art kasi it's like an escape from reality, Talagang yung mind ko is focus on what I am doing, no? Nawawala talaga yung mga shadows na mga problems, ganyan, yung mga responsibilities. Talagang, it's like I'm in different dimensions. I mean, may sarili akong mundo, no? And I like that world when I am creating, no? And what else? Importante daw kasi sa buhay yung you have something to look forward to. And I am always looking forward to creating arts. So, yun ang epekto sa akin ng, epekto or ng art sa akin. Yeah. At saka, kasi being creative, parang, it's kinda, I could say, a brain exercise. Dahil, gahanap ka lagi ng ideas, no? Not just those you see, but, minsan may magpa-pop up na lang na parang eureka moment, no? Oh yeah, that's right away, you do.
you're excited to wake up in the morning and go proceed and do your art. No? So, yun yung nagawa ng ano sa akin, ng art. Napapasaya ako, yeah. And escape from reality, even for just a while. Okay, next question. Being a visual artist, like sculptor na rin, di ba? How does music affect your creativity? A lot. A lot. Okay. So Kasi ikaw, mahilig ako ano favorite music mo or banda or genre? I like punk. I like, what do you call this? Well, alternative, yeah. Indie. I like indie. Hindi maganda, hindi magaling. It's underground. Yeah. And, Tubero, alam ko, favorite mo, Tubero. Kaibigan natin yun. ni-introduce yan. Oo. Ni-introduce sa akin nung anak ko yung Tubero. And, what do you call this? What do you call the genre ng mga slow dive and Velvet Underground? I forgot. Sonic Youth. Yeah, Sonic Youth. Yeah. Right. Well, malaking influence sa akin ng ano. Very malawak din ang knowledge ko sa music. No? Gusto ko ng music. Actually, ako din yung tagagawa ng mga mixtape nung araw. Na binibigay ko sa mga kaibigan ko. Hanggang sa CD burn mo na. Still, so, mixtape, ito yung nire-record mo sa radio. Yeah. Aabangan mo. Tapos magsasalita yung DJ. Yeah. Bad trip. Yeah. In my case, kasi Guns N' Roses fan ako. So, may mga pyesa ako na based sa lines ng mga kanta. Yeah. Kasi yun yung konseptong nagawa ko. Kasi nung ginagawa ko yun, I was listening to Guns. Yes. Di ba? So, it only shows talaga na yung art encompasses our lives. yes. Wala kang takas eh. Yeah. Di ba? Kahit saan ka lumingon, may art na makikita ka o maihipo ka. Mm-hmm. Di ba? Tangible. Na mai-inspire ka or matatandaan mo siya kahit di mo siya gusto for the time being. Time will ka maalala mo. Napanood ko yan. Di ba? Uy, narinig ko na yan. Yes. Something like that. True. Actually, my kid, he's a songwriter eh. Wow! And he's an artist as well. Good. Diyan, sa kwarto niya, he records. Mm-hmm. No? Tapos, he's graduating this June 9. Creative writing naman. Wow. So, naman na rin niya talaga. Malaki yung, I think, Simon, malaki yung influence ko sa kanya sa music. No? It runs in the family. It's in the blood. Yeah. Pero mahusay siya talaga din na magsulat. Mahusay siya magsulat. Okay, ma'am. Nandito tayo ngayon sa tinatawag kong Words of Wisdom. Wow! Na bahagi ng programa. Hihingan lang ito ng payo, advice, or anything na gusto mong sabihin sa mga fellow artists na nanonood ngayon. Go ahead, ma'am. It's very short lang, ano? Like what I've said earlier, yung lack of resources doesn't stop you from being creative, no? Find ways on how you can make an art kahit na out of something, no? Not basically canvas, not basically paints and brushes. Kasi from there, you can discover more of yourself, no? And also, keep moving forward. Huwag kayong masisiraan ng loob kung hindi, let's say, nabebenta or napapansin yung mga pyesa ninyo. Because darating yung panahon na you'll have your own audience, no? And siguro huling salita is you stay curious, stay creative, and stay kind. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Chris. Mabuhay ka. Maraming mabuhay. salamat.